Thank you, Sir Jeremiah. Isa po nga pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen. Ako po bubulad. Are you blessed? Amen. Lahat po ng blessed magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Nasa pag-aaral po tayo ng overcoming evil in the last days, no? Because napakarami po ngayon na makita ho natin talagang very rampant at very evident po kung paano pong pasama ng pasama ang ating panahon. Ngayon mo lang po makita dito na lolo, rinape ang apo, no, anak, napikon lang sa nanay, pinag-chap-chap ang nanay. Iba po ang iba ho ngayon ang kasamaan. Yan po yung sinabi ng Bible in the last days, ang masama ay magpapakasama pa, ngunit ang pinabanal ng Diyos ay lalong magpapakabanal. At lahat po ng pinabanal ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay magsabing Amen. Napag-aralan po natin yung first Sunday po natin, one of the evil na kailangan po nating i-overcome is the false doctrine. And marami pong false doctrine po ngayon, and we need to hold on kung ano lang po talaga ang sinasabi ng Lord. Kung kayo po ay nakikinig ng mga iba't ibang preacher sa YouTube, be sure, i-check nyo po ang inyong Bible, kung tama po ang kanilang sinasabi. And katulad po ng Bereans, kahit po kami, pag uwi po ninyo, i-check nyo po ang aming sinasabi. Para po, hindi po dahil may mga mali po sasabihin po namin, o kung meron man, edi i-correct nyo po kami. Pero ang punto po natin, pagkatapos nyo pong mag-service sa bahay po, pag-aralan nyo ulit para lalo po itong ma-inculcate sa ating mga puso, ma-embed po sa ating mga buhay. Amen. And then, napag-aralan din po natin yung last week, that we need to overcome. Itong isa sa mga masama po ngayon ay yung pong worldly culture. Ano pong kultura, ano pong kaugalian po ngayon, no, pasama na po ang mundo, maging ang kultura, nagbabago na ngayon po kahit po sa mga Christian churches, even here in the Philippines, meron na po, kinakasal na po ang same sex. Sabi po nila, because God is love. Mamaya po explain po natin ng mabuti yan. But we need to overcome those cultures na sabi po sa Hebrews, sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Do not copy the behavior, sabi po sa NLT, of this world. Wag tayong makiayon po. Wag tayong gumaya sa makamagundong bagay. And this afternoon, gusto ko lang po bilisan kasi po medyo mahaba po itong anuhin po natin. 4 pages po na punong-puno po sa pakpuya po. Anyway, ngayon po pag-aralan po natin na ito pong isa sa mga evil din is we need to overcome spiritual complacency. Sino po nakakaunawa ng complacency? Familiar po tayo sa word na yan. Last year, same month, napag-aralan po natin din yan. Beware of complacency naman po. In general po siya, pati po sa katamaran sa pangangatawan. No? Dahil kung natatandaan niyo po yung message last year, it will make you poor, you will become slave, and it will separate you from God, which is yung third point last year. Ito po ang ating mas bibigyan po ng diin ngayon. So let me define first, again, ang complacency. Ito po ay pwedeng laziness and sloth o pagiging mabagal. Ito po ang sabi po dito ay self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual dangers or deficiencies. A complacent person is very pleased with themselves or feels that they do not need to do anything about a situation, even though the situation may be uncertain or dangerous. The definition of complacent is happy with oneself and unconcerned. Ito po yung tinatawag na apathy. No? Alam niyo po yung apathy, walang pakialam. Maluwa po yung kapangpangan. Anak, pamwa kaya niya apatik Ano kanya? Anyway po, no, yung apathy po, being complacent, wala kang pakialam, o hindi ka na concerned, wala kang pakialam. Ngayon kung may see you, nag-ano naman ako, nag-church naman ako. Hindi na ako mag-attend ng Wednesday, nag-church naman ako, hindi na ako mag-attend ng see you. Yung iba po, malala. Pwede naman akong tumawag sa Diyos kahit sa bahay lang, hindi ako kailangan mag-church. Yan po yung mga merong apathy sa kanilang mga buhay, mga very complacent po sila. So being complacent is similar to being lazy. Often when we get upset with our current situation but refuse to work to improve, sabi ho dyan, we are being complacent. And a complacent person never works to reach their potential. Lahat po tayo, may mga potential ho tayo na pinagkaloob ng Lord. Pero ang mga complacent, wala na po silang pakialam. Okay na ako dito.
Ang sabi po nila, because they feel that it is pointless. No, wala nang saysay. Ang katulad ng salita mo dito is laziness, slothfulness, procrastination. Ang procrastination is pagpapaliban, pagpapabukas. O yung tinatawag po nating manyana habit, mamaya na lang. Yan po ay procrastination at kasama po yan sa being complacent. Now, to procrastinate is to be slow or late about doing something that should be done, to delay doing something until a later time because you do not want to do it because you are what? Lazy, etc. Lalo na po siguro no, sa mga, sino po dito, yung mga estudyante, may assignment kayo, 1 month before or may project kayo 2 weeks before binigay na, pero gagawin niyo yan 1 day before. That is procrastination and that is being complacent. In other words, you are lazy. At wala pong tamad na anak ng Diyos. Kung meron po kayong katamaran sa hapon pong ito, in the name of Jesus, paalisin po natin yung spirito ng complacency yan. Amen. Amen. Alam niyo po, sa lahat po ng mga services, we have 6 services, 2 kahapon, 4 po ngayon. Ang 2 o'clock ang pinaka nakakatamad. Dahil po nakakaantok yan. Ako nga po, speaker na, inaantok pa eh. Kaya po pag nakatulog ako dito, Pastor, gising na, tapusin nyo na. Kaya bantayan nyo po yung kasama nyo. I think mga regular attendees po kayo ng 2 o'clock service. So sanay na po kayong nakagising ng 2 p.m. O kaya dahil gusto nyo magtipid sa bahay, at least kahit church, maka-aircon. Putang may gumpisa ni Pastor. Nakanya matutut. Sige, Pastor. Amen. Amen. Sana wag niyo pong gagawin dyan po yan, no? Dahil yan po ay hindi maganda. Okay, ang Tagalog po niyan is pagkakampante o katamaran. No? Alam niyo po, ang being complacent, before we begin po sa ating verse, being complacent is not the same as godly contentment. Godly contentment, ito po yung kontento ka sa buhay mo. Being content, it means you are happy. No, you are happy, you have the joy in your heart, kahit anong sitwasyon mo, because you are confident in the sufficiency of Christ in you. Na alam mo, hindi ka magkukulang. Kahit anong sitwasyon mo ngayon, kahit magkano ang sweldo mo ngayon, kahit anong meron mo ngayon, kahit may problema ka ngayon, ikaw ay kontento dahil sapat na si Kristo sa iyo. While being complacent, isang complacent person, wala na po yang pakialam, hindi na po yan na gustong umasenso. Being a godly contentment, hindi ibig sabihin ayaw mo na umasenso. For the time being na ganyan ang iyong kita sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, masaya ka na dahil ang nagmumultiply, ang nagbe-bless naman ay si Lord. But it doesn't mean hindi ka na nangangarap ng makaahon pa sa buhay. Habang ikaw ay nangangarap na makaahon sa buhay, nagiging kontento ka kung anong binibigay ng Diyos for the time being. Dahil alam mo, sooner or maybe tomorrow, i-bless ka na ng Lord better than yesterday. That is godly contentment. Ang alam mo, ang sufficiency ng iyong buhay ay galing lang kay Lord. Iba po yung being complacent. I hope hindi po tayo ma-confuse po doon. Ikaw na merong godly contentment, gumagawa ka because you know, ang sabi po ng Galatians 6:9, that you will reap a harvest if you do not give up. That means if you do not stop. If you do not stop. Alam niyo po, pauna ko na po ito. No? Siguro pwede na ako magtapos dito. Alam niyo po, maganda na tayo ay napapagod. Amen? Kaya sa darating ang araw, gusto mo man magpagod, pero hindi mo na kaya. Naka-wheelchair ka na lang, nasa banig ka lang na ng karamdaman. Yung pong napapagod ka, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng lakas ng Diyos para gumawa. Kaya po yung mga tamad, lahat ng tamad, magsabing amen. Oo. Ano yung demonyo kay siping mo? Amen ka, baluda ka yan ng demonyo. Alam niyo po, kung tayo'y tinatamad, lagi niyo pong isipin to, para saan yung lakas na binibigay ng Diyos.
baka one day hindi ka nabigyan ng kalakasan dahil hindi mo ginagamit yung kalakasan. At walang Kristiyanong tamad. Ang tamad po in the book of Proverbs, ang tawag dyan ay mga wicked people. And in the New Testament, ang lahat ng tamad hindi pinapakain. Ala na mag-amen. Diyan, ala na ako mapakialam, mapinting word na ninggin. Kasi kaya ko po sinasabi to, para tayo magsipag sa ating mga buhay. Napag-aralan na po natin to last year, gusto lang natin nang i-review pa. Kasi alam niyo po, ugaling Pilipino, kapag meron kang naka-abroad na kamag-anak, kapatid, tatay, nanay, umaasa ka na lang, ikaw na tambay. Mag-apply ka kayo sa Manalo, yung mga tambay ngayon may sahod na. No. Ito yung pangit na ugali po natin mga Pilipino. Kung mo pwede kang umasa, hindi ka na magtatrabaho. Tapos, pag nag-apply ka, sasabihin mo, ay nakapagal. O dyan, gwardiya makapagal yan, makatalakadya mo. Alang obrang ngayon mapagal, lamaran. Buri mo, alam niyo po, noon may kinuwento po sa akin, ay mag-apply ka sa bangko, kanya ganyan. May trabaho doon, kanya. Malaking sahod doon talaga. O, nag-apply naman. Sir, mag-apply po ako kasi, sige. Ano po magiging trabaho ko? Alam naman ng manager, walang bakante. Sabi niya, yung trabaho mo, maghapon kang, kay Kapangpangan, anong li Kapangpangan niya? Pati hapon kang misip, ninong magpasweldo kaya ka. Ay, tamo po gawang ko. Bamin, aning manager. Hindi ba, buhay yan. Gewa na naman. So, pati hapon na, ninong kaya magpasweldo ka? Ako yan. Papalagi ako ini. Deng tamad baka yung laborida makalukluk lang mo. Tinisip nila sino man. Kilala niyo po si Juan Tamad, yung gusto nilang mahulog yung, yung bayabas sa, sana yung bayabas, ganyan kalaki, Pag nahulog po. But anyway, dito po sa Revelation 3:15-16, start na ho tayo. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the strength na pinagkakalob mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, buhay po kami at malakas. Wala po kami sa banig ng karamdaman. Wala po kami sa mga bilangguan. Higit sa lahat, wala po kami sa mga nicho. Binibigyan mo po kaming buhay dahil mabiyaya ka sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na itong buhay na ito ay magamit para po sa iyong kapurihan. And Lord, this afternoon, Father God, we ask you in the name of Jesus to bless us the understanding from your word. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual, to our hearts and to our minds, so God, that we may receive the revelation, Lord, the full blessings from your word. Dalangin din po namin pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga bisita ngayon. Let them know that you care for them, that you love them, that you die for them in order for them to be saved. Salamat po, Panginoon. And as I preach your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people this afternoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, siguro pamilyar po kayo sa verse dito. Ang chapter 2, chapter 3, yan po ay sulat na pinasulat po ng Panginoon kay John para po sa 7 churches. And this church na kausap po ng Lord po dito ay ang Laodicea. Ang sabi po dyan yan, I know your works. Alam ko ang gawa mo. Ikaw ay, sabi po dyan, no, hindi ka malamig at hindi ka mainit. Sana, ang sabi ng Lord, malamig ka na lang o mainit. Pero dahil ikaw ay lukewarm, ano po ang lukewarm? Maligamgam. Pero alam niyo po sa ibang salin, ano po ang lukewarm? Hindi lang po maligamgam. Malahininga. Subukan niyo. Gusto niyo ho ba yung, naamoy po yung malahininga? Dahil malahininga ka, sabi ng Panginoon, hindi ka malamig o mainit, isusuka kita, I will vomit you. Now, ito pa lang pong verse pong ito nagpapatunay na walang once saved, always saved. Kapag nagsuka ka, hindi mo na babalikan yan. Pag sinuka ka ng Lord, hindi ka babalikan. No? Sorry po, nung ating pang magtuki kayo, karetang manal, Ben. Pero this is the word of God.
Now, siguro pagtataka nyo, bakit gusto pa ng Lord yung lukewarm? O ayaw ng Lord ang lukewarm, pero mas gusto pa niya yung malamig. Yung mainit, wala pong problema. Ano ho natin to? Madali po natin tanggap. Dapat lagi tayong mainit kay Lord. Alam niyo po, yung pong mainit na mananampalataya at saka po yung malamig na mananampalataya, hindi po magkapareho yan. But nevertheless, ang malamig na ang mananampalatayang nanlalamig ay mas nakakahigit pa kesa sa malahiningang mananampalataya o maligamgam na mananampalataya. Bakit po? Dahil ang malahininga o malagamgam na mananampalataya, wala na pong pakialam yan, complacent na po siya. Wala siyang conviction to repent. Dahil okay na ako, nag-church naman ako, parang utang na loob pa ng Diyos sa kanya. Nagpe-pray po yan. Pero sasabihin niya, at least nakapag-pray na ako, parang utang na loob ng Diyos sa kanya. Yung kanyang ginagawang pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pagsisiyo. Pero alam niyo po, yung malamig. Noon po, nahirapan po ako doon during my younger years, nung kabataan po ako. Nakapagtrabaho po ako sa Bikutan. At may mga times hindi po ako nakakauwi ng linggo. And nanlalamig po ako sa aking pananampalataya. Meron pong panlalamig. Iba pong panlalamig po ito yung nalamig at wala nang pakialam. No? Iba po ito na dalawa. So sa Bible makita niyo po yung ibang nanlamig. Mamaya po meron po. Ito pong nanlalamig po dito na sinasabi ng Lord. Ito po yung nanlalamig ka sa pananampalataya dahil wala kang choice. No, nasa ibang lugar ka, walang church. At gusto mong mag-church. Kaya nga gusto ko malamig kayo. Ang ibig sabihin po niyan, ang mga cold ones po, ito po yung namimiss po nila ang church. Meron silang mga convictions. Unlike ang lukewarm o yung complacent believer, wala po yung pakialam. Wala po yung pakialam. Actually, nag-pray naman ako kahit hindi ako mag-church. Ako po nung nasa Bikutan po ako sa Manila, sabi ko gano'n, no? Nanghihina ako. Dahil mahina ka, ito lang problema sa mga malamig. Kaya nakahigit pa rin po yung mainit sa pananampalataya, of course. Yung pong madali kang maakay sa bisyo. Naakay po ako sa mga bar noon po, no? Tapos habang nasa bar, kaya inisip po, ba't nandito ako? Nako-convict ka pa rin. Yung mga ganun. Kasi nga, malayo ka na kay Lord. Pero hindi mo binibitawan ang Lord. Ang problema, kailangan mong kumain. Kailangan mo ng fellowship. Kailangan mong mag-church. While yung pong lukewarm, wala na siyang pakialam. Yung cold ones, ito po yung nagre-repent po sila. Yung lukewarm, wala mong pakialam yan. Complacent, matigas na po ang puso po nila. Kaya nga po, sabi ng Lord, dahil hindi ka malamig, dahil hindi ka mainit, ang malamig at mainit, isa lang ang common po nila. Nanghahawakan pa rin sila kay Lord. Gustong-gusto pa rin nila kay Lord. Yung lukewarm, okay na ako dito, ayoko nang umabante. Kaya sabi ng Lord, dahil ganyan ka, isusuka kita. Alam niyo po, yung kape, masarap lang po siya kapag mainit or malamig. Kapag pinawala mo po yung init, may mga nakikita po ako, gusto nila mainit na mainit yung kape. Potang atsune, paborenda na yung dimla din. Balo na yung askareta, yan. Potang medyo maligam-gam na, karindayin naman. Ako po, madalang lang po ako magkape, pero pag mainit po siya, tinutuloy-tuloy ko po yan kasi hindi ko na siya ma-appreciate kapag hindi na siya ganun kainit. Same thing po sa mga inuming malamig. Hindi na masarap, kung juice mo yan, soft drinks, or cold coffee na galing po sa Starbucks, kapag medyo hindi na siya, ayaw mo na siya kahit matamis pa siya. Masarap po yung, balo mo tagugulis siya. Lalo na king oras yan, mapahali. Ang sarap ata ng Kaya po yung mga baon ko tubig dito, may yelo eh. Pinapayelo ko po. Dahil konti lang, bilang dialysis patient, talagang konti lang po yung Actually, ina-allow lang po talaga sa akin is 500 ml lang within a day. Pag sumobra po doon, medyo mahirapan po akong huminga. Pero napapasobra ko po kadalasan. But ang Lord po ang nagpagaling na po sa akin. Kaya nga po, let us learn from this na sinasabi po ng Lord. Spiritual complacency is lukewarmness. Kaya nga po, today, this afternoon,
let us evaluate ourselves. Kamusta po ang relasyon natin sa ating Panginoon? At ang pagiging complacent or spiritually lukewarm, it will lead us to spiritual death. Mamamatay ang iyong spirito. That means mawawala ang iyong salvation. Sabi namang once saved, always saved sa akin po nung may mga nakikipagdebate, Pastor, wala namang na born again ka, pinanganak ka, ma-unborn ka. Of course, walang ganon, whether physical or spiritual. Pero whether physical or spiritual, ang meron is death, kamatayan. Pwede ka mamatay physical, pwede ka pa rin mamatay spiritual again. At patutunayan ko po yan, katulad po nito, isusuka kita, patay na naman ang spirito mo. So, ibig sabihin ng spiritual death, you are separated again from God. Number one, spiritual complacency can be overcome if we do not crave the things of this world. No? Are you familiar po dun sa word na crave? Parang nag-crave ka ng, ano bang masarap po yung pag mainit? Halo-halo. Sarap po niyan, no? Ice cream na may bagoong. Anyway po, no, let me define crave. Ang crave po, para po mas maunawaan natin, to have a very strong feeling of wanting something. Gustong-gusto mo siya. And then, feel a powerful desire for something. So, halos pareho po yan. Ang mga synonyms po niyan, long for, yearn for, hunger for, thirst for, dream of, aspire to, set one's heart on. Ang Tagalog po niyan, pagmithian ng labis, magmithi ng labis, manabik ng labis. Wala pong problema doon nagmimithi ka at manabik ka. Pero yung labis-labis, para lang dapat kay Lord yan. So nakiintindihan na po natin ang craving. Amen. Alam niyo po, yung nagkikrave katulad yan, nasabi ko lang po, no? Wala manyaman talaga yung halo-halo niya. Kaya papayagan sa church habang nagsiservice, naghahalo-halo tayo, no? Naalala ko po ang misis ko, nandito po ang misis ko kagabi, wala siya. Ano pong sa unang pagbuntis po niya, sa panganay po namin, naglilihi po, masela niya po, ang buring pabanglo, kulang namin, buring akit yung itsura mo. Sabi niya po nung minsan sa akin, this was 23 years ago, more than 23 years ago. Maghanap ka ng mangga, kanya. Bato to pala, nantun lang mangga. During that time, 23 years ago, seasonal po ang mangga. Unlike today, puro chemical na po ngayon, na culture na po nilang wala ng season. Wala na pong season ngayon. Every season may mangga na ngayon. Kaya rito may kasawa kayo, maswelo kayo, magliing. Ako, manto ka mangga ba? Sabi ko yan, no kumantun mangga, kaya makanya na panahon na ako kaya. Nakatira po kami sa Consuelo Street sa SL, social, no? Halimano pa kami, mupo ka rin. Malapit ang upahan. Yun po yung unang tirahan po namin after po namin kinasal, doon na kami agad tumira. Sabi niya, maglakad-lakad ko po kaya ni Talabastagan. Alam niyo po yung Talabastagan na merong simbahan doon. May shortcut po doon palabas ng highway, yung simbahan po doon. Wabas po ako. Kilala ko po yung nagtitinda ng prutas dito sa mandang Talabastagan na ngayon, SM siya. Sabi ko, mangutang ko pa kang maglakad po ako din. Sabi niya, mani, ninano ka, kagton kapali-pali, naglakad ka. Mabuktot siya po kasi misis. Kanya kakaglian po. No ko po man ton mangga king makanyan. Late wala na ko bang pong mangga. Ay, sakto, sabi po niya. Sakto, atin kini, lupa lang maslam deni kasi daw lang panahon. So, binigay po niya sa akin, no? Hindi nila panahonan. Ay, thank you po, ma. Bayaran ko sa sabi, hindi mo nila. 4 po yun, hindi ko makalimutan. Inuwi ko po. So pag-uwi ko, to make the long story short, in-slice ko, binigay ko, may bagoong. Pagkagat po niya, yung craving niya, wala na. Yung mga naglihi sa inyo, ganyan kayo. Pag natikman nyo na, ala na. Pag alam nyo rin mystery po, takay bakanta mo. That is craving. Alam niyo po yung matindi pang craving na kinukwento ko po ito kagabi. During the 80s and 90s, dito po ako sa Lourdes nakatira, meron po kaming basketball court dyan, yung buyok-buyok, kung alam niyo kung taga dyan kayo. Hanggang kahit tanghali pong tapat, nagbabasketball po kami kasi hindi tulad po ngayon, hindi ka na makapag-basketball sa sobrang init po. Pero kahit ganun, mainit pa rin at ang pustahan, social ka kapag ang pustahan Coke. Pero kadalasan, ang pustahan, ice water. Ngayon po nagbabasketball sa inyo, alam niyo po yan. Pero alam niyo po kapag uhaw na uhaw ka, dahil isa lang yung ice water,
kahit hanggang bungalit ang miminom, at balo mo talagang mga tuling ngayipan na mag-toothbrush, kukunin mo siya para po inumin mo. Puta may paslagdan ka, what inom kayo niya, man. Dahil nagkikrave ka. Kaya inawit po natin kanina sa Psalms 42 po yun, kung di ako nagkakamali. Yung, as the deer panted for the water, so my soul longing after thee. Alam niyo po yung usa, kapag po nauhaw yan, kahit po harap po siya ng kamatayan, kaya nga po sa mga Animal Planet or Discovery Channel, mayroong mga usa, kahit alam nilang may mga, mga crocodile, mga buhaya doon, pipilitin pa rin nilang uminom. Gan kasi sila ka-craving sa pag-inom. Yun po, no? Kahit po, ano pa po, yung mga litang, meron pa ba nagsashot sa inyo ngayon? Yung mga nagsashot kayo, no? Magbago na kayo. Na, nung panahon po namin, dahil dito po ako nakatira sa maraming bisyo, lahat ng drugs at saka po mga alak, dahil poor boys, ang aming is gin or kaya emperador. No, hindi ko po hindi ko po talaga type uminom dahil mapait pa sa akin talaga. Pero dahil yung kultura, yung environment ganun, tapos gitarista po ako ang panagigitara. At pinagkakanta ko parang nakaswelo. Kaya ginagawa ko lagi na akong kanta-kanta kasi isa lang po yung baso. Pipasa-pasa din akin mong bungila, matuling ngayipan, may katuling labi, na patakay beneke, yung iba, gustong-gusto na kasi nagka-crave po sila. Ito po, no? True story po ito, nung isa sa mga kalaro ko po na sa basketball, kinwento po niya, dahil wala ng tubig, umuwi po siya, tumatakbo dahil gustong-gusto niyang uminom ng tubig. Alam niyo po yung, naranasin na po yung uhaw na uhaw kayo? Na gano'n. Kasi po nung, alimbawa po, yung pinaka-uhaw ko, hindi ko po makalimutan siguro, nung nag-hiking kami sa bundok ng Arayat, first time, 1 litro lang po ang dala-dala po namin noon. Nakasama ko po si Brother Eric sa pero second time nito. Pero yung first time, hindi ko pa po alam na dapat maraming dalhin na tubig. Alam niyo po, doon sa tubig na may mga kiti-kiti, kumuha po ako doon para uminom. Ganun po yung craving pag nauuhaw ka. Pero matindi po itong kalaro ko. Pag uwi po daw niya, talagang nakita niya sa rep, pero ang malamig na, nasa garapon na tubig, inom niya yun, straight niya. Kaya meron pong biglang, tumama sa kanya, tinignan niya, pustiso ng lola niya, nandun. Nyamanan, Pag nagka-crave ka, wala ka ng pakialam. Kaya nga po dito, para maiwasan po yung spiritual complacency, do not crave, Do not crave the worldly things. Sa 1 John 2:15-17, sabi diyan, do not love the world or anything in the world. Ang love po dito is agape, the highest kind of love, the God kind of love. Agape, unconditional love. In other words, do not crave. Kasi yung pag-crave po natin, pagiging uhaw natin talaga, dapat sa Lord yan. Sabi niyan, do not crave, huwag kayo masyadong mauhaw sa mga bagay sa mga mundo. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang kapayapaan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang kagalakan na mayroon ka dapat sa Diyos. For everything in the world, the lust of the flesh, the craving of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yung tatlo pong yan. Yung pong meron ka na, because of lust of the eyes, andali pong ngayon, Lazada. Ano yung iba sa inyo? Shopee. Ano pa yung iba? Yun lang na ang pinakasikat dito, pero may mga Amazon pa. Medyo social ka, $10. Lust of the eyes, meron ka na, ilan yung sapatos mo, ilan yung damit mo ngayon, meron ka na, gusto mo pa. That is craving sa mga worldly wealth. And the love of the world, the love of the Lord sa iyo ay wala. Sabi po dyan. And that is pride of life. Gusto mo, nauna ka, meron kang bagong cellphone. That is pride of life. Gusto mo, nakapunta ka na sa Boracay tulad ng and then may kwento mo, nakapost ka sa Facebook, that is pride of life. Marami po, maubos pong oras ko. Anyway, last week po, na-discuss po yan sigurado ng pastor po sa inyo. Now, sabi dyan, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang lahat po ng ninanasa po natin sa mundong ito, lumilipas po yan. Alam niyo po yung... masaya ako pag nabili ko ito. Magiging masaya ako pag nabili ko yung cellphone. Pag nabili mo yung cellphone, after few days, wala na yung excitement. Yung mga may boyfriend, girlfriend, masaya ka nung una kayong
nung sinagot mo o sinagot ka. After ng ilang linggo, buwan, no, wala na. Tapos, yung lamaran, makikipag-break. Kasi sasabihin niya, break na tayo. Bakit? Kasi wala na akong nararamdaman sa iyo. Pero alam niyo po, ang tunay na pag-ibig, it is not a feeling. It is volitional. It is a decision na kahit anong mangyari, pag nag-decide kang mahalin mo ang taong ito, lalo na pinakasalan mo, dapat kahit wala na yung feelings. Kaya marami pong broken family because they base their love sa feelings. But love is more than a feelings. It is volitional. It is based on your decision. Amen. Pero hindi po yun ang topic po natin. Ang punto ko po dito, lahat po, kahit po sa asawa mo, sa una excited ka, pero it will never satisfy you. Only Jesus can satisfy us. Amen? So yung pong meron ka bagong sasakyan, sa una lang masaya ka, pero mga nakapangkasenan. Meron nga po meron kinuwento si Pastor John, na kasama niya po sa isang ministry ho noon. I think sa Gideons po. May bago siyang sasakyan. Nagmi-meeting po sila. Tapos nung biglang umala, sabi, gumaganon doon siya, ninano ka. Minura nanay, sasakyan ko may basaya ka niya. Masyado po niyang mahal yung sasakyan niya. Kaya kung minsan, sabi ni Pastor John sa amin, instead na gamitin yung sasakyan niya, nagtatricycle. Ningaos na ka rin, lamaran lang yung makanya. Alam niyo po, the world and its desires, they pass away. Sabi po, nawawala po yan. 6 years na po yung bigay na sasakyan ng Lord po sa akin. Nung bago po yan, hindi ako makapaniwala, kinabukasan, nagising ako, sabi ko, Lord, salamat po sa sasakyan. Hindi ko alam na bibless mo kung ganito na higit pa sa ini-expect ko. Alam niyo po yung Ephesians 3:20, God is able to bless you abundantly more than anything you could ask, pray, or think. Kayang-kaya ng Diyos na pagpalain ka. Ang tanong, kaya mo bang manampalataya? So higit po sa pinagpipray ko, katulad po ng Ephesians 3:20 yan, immeasurably, binigay po ng Lord. Pero sabi ko kay Lord, Lord, kung darating ka ngayon, handa po akong iwan ito. Dapat po hindi. Ang punto po dyan, you should not be attached to the things of this world. Let not your heart be attached to the things of this world. Otherwise, baka maiwan po tayo sa rapture. Because where your treasure is, ang sabi po ni Lord Jesus, there your heart will also be. Kung ang treasure mo si Lord, nandun ang puso mo. Kung ang treasure mo nasa sasakyan, nasa pera, hindi ka maliligtas. Dahil ang puso mo wala kay Jesus. Tahimik po na. Amen. So when you crave the things of this world, you will tend to be complacent in your spiritual life. Kasi nga, hanggat hindi mo nakukuha, nag-crave ka, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, at saka yung pride of life na gusto mong pagmalaki, hanggat hindi mo nakukuha, no, hindi ka matatahimik. Ibig sabihin, wala kang panahon mag-isip patungkol sa spiritual na buhay mo. Ang iniisip mo, paano ko kaya yun makukuha? Paano ko kaya yun mabibili? So desiring too much of the things of the world is so dangerous. Sabi po sa 1 Timothy 6:10, yet through godliness with contentment is itself great wealth. Na-explain po kanina ito, no? Yung godliness with contentment is great gain. Kaya palang great gain, great wealth. No? Ito po yung kontento ka kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. Sabi diyan, after all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. Lahat tayo hubad pong pinanganak, hubad din tayong aalis, wala po tayong madadala. And then sabi po diyan, so if we have enough food and clothing, let us be content. Let us be happy. Kung meron ka namang sinusuot ngayon, kahit hindi siya bago at meron ka namang kinakain araw-araw, busog ka araw-araw, maging masaya ka na with Jesus. Amen. At sabi diyan, but people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Alam, masama bang maging mayaman? Hindi po. Ang problema dito, these people who long to be rich, ito po yung nagke-crave silang masyado. Wala na silang panahon sa church kasi ang ano nila, karir habang bata ako, ganun ho. Ginawa ko na po yan. Napahamak po ako.
Ginawa ko na po yan. Gusto kong umasenso, gusto kong yumaman. Alis po akong madaling araw para magtrabaho because ang manager, wala pong time ang manager. Pero mas gusto ko mas maaga para makita ko yung mga tao ng maaga. Uuwi po ako late. Aalis ako sa bahay, tulog ang pamilya ko. Uuwi ako ng bahay, tulog pa rin ang pamilya ko. Nasira po ang aking health. Wala po akong ipon. Hindi po kulang kulang yung pera ko. Hindi, wala akong pera. Kaya nung nag-dialysis po ako, wala ako talagang pera. Wala ka ng pera, wala ka pang health. Pero salamat na lang po, may Jesus pa ako. Kaya hanggang ngayon po, for almost 17 years, buhay pa po ako because of Jesus. It's only because of Jesus. Kaya yung pong gustong magpayaman, hindi po problema ang mayaman. Kasi po si Abraham, ang example of faith po natin sa Book of Hebrews, si Abraham, Isaac, and Jacob, sa Book of Genesis, kung binasa nyo po ang inyong Bible, makikita nyo po doon, ang description po sa kanila, Abraham was very rich in silver, gold, and livestock. And there was a time, gusto pong bilhin ng king of Sodom, ang mga 318 na sundalo po or mga trained warriors ni Abraham, pero hindi pumayag si Abraham. Sabi niya, baka sabi mo, ikaw lang ang nagpayaman sa akin. Rinebuke po niya yung hari ng Sodom. Bakit kaya niyang i-rebuke? Dahil alam ni Abraham, mas mayaman si Abraham. And then, sabi po ng Galatians, we are blessed along with Abraham. We are blessed with salvation in Christ. And kung blessed din si Abraham ng salvation, blessed din po tayo. Kung blessed po siya ng material wealth, did you know na blessed din po tayo? Ang sabi po sa, I think, 2 Corinthians 9, no? Naging mahirap si Kristo para sa kahirapan niya, lahat tayo ay maging masagana. Totoo po yun, magiging masagana. Pastor, kung masagana, bakit wala yung milyon, walang ano? Maaring wala tayong milyon, maaring hindi natin hawak yung milyon na pera, pero kahit kailan, kung nananampalataya ka na ikaw ay mayaman kay Kristo, hindi ka magkukulang. Pag kailangan mo pambayad ng bahay, pambayad ng kung anuman po yan, sa tamang panahon, ibibigay po ng Diyos. Daig mo pa ang mayaman. Dahil laging meron pag lumapit ka sa Diyos. Amen. But people who long to be rich, sabi po dito, napapahamak po sila. Natatrap po sila sa anumang pong and it ruins their life. Sabi diyan, for the love of money is the root of all kinds of evil. And some people craving for money. Ito po yung word. Kaya yung pong long to be rich is craving for money. Alam na po natin yung word craving, magmithi ng labis. Hindi problema po na gusto mo ng pera. Sino pong gusto ng pera? Walang makay mag-amen. Yako mo. Tore pera ibeno. Pero yung gustuhin mong masyado yung pera, yun po ang kasalanan. That is love of money. Hindi lang po yan, love of money is the root of some evil. No. The love of money or the craving for material wealth is the root of all, lahat ng kasamaan. Kaya sabi po dyan, have wandered from the true faith, na wala po sila, yung sinasabi nilang once saved, always saved, na wala sila. Dati silang nasa pananampalataya, saved sila, but because of the love of money, na wala po sila sa pananampalataya. And pierced themselves with many sorrows. Kalungkutan lamang po kasi po gusto nilang magmayabang na sila'y umasenso na. Alam niyo po, ginawa ko po yan. Ang baligtad, nagkautang po ako ng more than 6 million. May mga demanda po ako at mag-death threat po ako. There was a time, noon yung pong nagda-drive po ako, nakakita po ako ng mga tambay. Mapade nila lang problema. Sabi ko, mapang tambay na ako. Isipin niyo po yun. Ganun po ako kadesperado. Mas gugustuhin ko pa na maging tambay kaysa maging professional. Pero maraming utang. Dahil yung po ang nagagawa po ng nagkikrave ka sa mga pananalapi na hindi mo naman talaga kailangan. So godly contentment, godly contentment is the key to overcome the dangerous craving for the things of the world. Now let us learn po dun sa paano tayong tawag po dito, na instead of craving material things, the wealth of this world, we need to crave more of the Lord. We need to crave more of His Word. Para po tayo ay talagang tunay na blessed. Alam niyo po yung parable of the seeds na yung ibang
mga binhi and napunta po sa tawag dito, sa daanan, sa pathway. And then yung pangalawa po sa shallow ground or rocky places, mabilis pong tumubo. Pero dahil walang ugat, ay ano po, natuyo. Yung pong una, pathway, dumating po yung mga ibon, na yun ang demonyo, kinain po niya yung mga word. Yung pangatlo po, tumubo po sa mga thorns and bushes, sa mga masukal po, madamo. Nagbunga naman, lumaki, pero because of mga damo na choke po, and then yung good soil, nagbunga po ng napakamarami. Ito po yung correct interpretation po noon na sinabi po ng Lord. Now the parable is this, sa Luke 8, 11 to 15. Sabi diyan, the seed is the word of God. The ones along the path, ang sabi po diyan, are those who have heard, then the devil comes and takes away. Sabi po diyan, takes away the word from their heart so that they may not believe and be saved. Ito po yung narinig po nila ang salita ng Diyos. Pero mas pinakinggan nila ang dyablo, ninakaw ng dyablo. Remember, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Ano ang unang ninanakaw ng dyablo? Salita ng Diyos. Dahil alam niya, kapag wala na ang salita ng Diyos, hindi mo na pinanghahawakan ang salita ng Diyos, talo ka na. Let me repeat that. Kapag hinayaan mong nakawin ng dyablo ang salita sa iyo, talo ka na. Paano niya ninanakaw? By believing his lies. When you believe his lies, ninakaw na sa iyo ang salita ng Diyos. Pero kapag tinatanggihan mo yung mga kasinungalingan ng dyablo, ibig sabihin pinanghahawakan mo yung salita ng Diyos. Now, ang revelation po dito, lagi ko po itong, lagi po nasa sermon po natin ito. Pero just lately po, nung ginagawa ko po ito, meron pong fresh revelation sa akin ng Lord po dito na sabi po dyan, the devil comes and takes away the word from their hearts. May mga ugali tayong mga Kristiyano, lalo na po yung mga matagal ng Kristiyano, total na-share ko na siya, natamnan ko na siya sa puso niya. It is not enough na matamnan po sa puso kasi it is possible, very possible, na yung natanim sa puso niya ng word, mawawala. Kaya hindi po sinabi ng Lord sa Matthew 28 na go and plant the word of God to their hearts? No. Anong sabi ng Lord? Go and make disciples, teaching them to obey. Dinidisciple po talaga. Hindi sapat lang yung pinakinggan niya ang salita ng Diyos. Dapat po merong mag-disciple para tayo ay lumago, para siya ay lumago. And then yung susunod po, and the ones on the rock, sabi po dyan, yung shallow ground are those when they hear the word, receive it with joy, agad pong tumubo ito. Pero dahil mababaw po sila at complacent sila, okay na sila, masaya na silang tinanggap nila ang Panginoon, dahil wala po silang malalim na ugat, sabi po dyan, they believe for a while, they are saved, they were saved for a while, and in time of testing, fall away. Bakit po? Naging complacent po sila, hindi sila nagpakalalim sa salita ng Diyos. Kaya po, nawala po sila sa salvation. Now, dito po sa, yung pangatlo po, yung pong that fell along the thorns, ito po yung those who hear, but as they go on their way, they are choked by the cares and riches and pleasures of life, and their fruit does not mature. Nagbunga naman sila. Pero dahil po, mayroon pa silang, hindi ako makapag-attend ng church. Kaya naging complacent po sila. Pinagpala sila ng Lord materially, pero ang excuse nila ay kailangan kong bantayan yung aking negosyo. Ay kailangan kong ito para kumita pa ako. Marami silang cares, marami silang worries. Yung riches and pleasures of life. Kailangan ko muna magpahinga, kailangan ko muna pumunta ng Bohol, ng Boracay, pumunta ako ng Singapore, kung ano-anong lugar. Nakala po nila talagang magiging po sila. Alam niyo po yung pleasures of life, kung minsan po yung punta tayo dito, kape dito, or mag-abroad, o mag-Boracay. Ang totoo po niyan, pagkatapos mong pagod ka pa rin. Lalo na kung ibang lugar, mas pagod ka. May painawa ka mo po at ang minuli na kabalena na naman. Pati yan po, naging complacent po sila, namatay din po, pati yung bunga. Pero yung good soil, ang sabi po dyan, yung good soil, as for the good soil, they are those who hearing the word, ang sabi po dyan, hold it fast, pinanghawakan po nila. Ang good soil po, hindi po ito na automatic na pinanganak ka, baka ano kaya ako, good soil, hindi. Hindi po. For you to be good soil, panghawakan mo ang salita ng Diyos.
You are a good soil and you will be a good soil kung pahahawakan mo ang salita ng Diyos. Kung hindi ka mag-crave sa things of this world but you are craving for the Word of God, you are then a good soil. Amen. Sabi mo dyan, hold it fast in an honest and good heart and bear fruit with patience. Merong pagbabata. Kahit may problema, kahit anong sinasabi ng dyablo, manghawakan ka sa salita ng Diyos. So instead of craving the things of this world that can destroy you, desire more of God and His Word which can save and bless you. Because Jesus is the only one who can satisfy you. Yung inawit natin kanina, naintindihan niyo po yun, yung you alone, talaga bang siya lang? You alone. Isa po yan sa pinaka-paborito kong song way back 90s. Sulat po yan, kanta po ni Martin Einstrom po yan, kaya kilala ko po. Madalas siya pong kinaawit ko rin pag gabi na kahit po nung nasa COVID po ako. Isa po yun to yung sa paulit-ulit kong inaawit po. Kaya memorize ko po siya. Because wala po talagang nothing and no one in this world can satisfy you except Jesus. Huwag po kayo maniwalang, ay, pastor, ako kung meron lang akong ilang milyon sa bank account ko, satisfy na. Hindi po. Ang greediness, ang sabi ng Proverbs, parang cemetery yan, it will never be satisfied. Kung totoo pong nasasatisfy ka sa mga milyon, bakit yung mayayaman na nasa gobyerno na, nangungurakot pa rin? Kasi hindi nasasatisfy ang pagiging gahaman. Hindi tumitigil ang laman. Only Jesus can satisfy us. Number 2, spiritual complacency can be overcome if we do not neglect godly fellowships. Now, fellowship is different from socializing. Socializing po, ito po yung nakikipagkwentuhan ka with common interest. Halimbawa, nasa Starbucks kayo, pinagkukwenta nyo kung sino, kadalasan, chismisan. No? But then again, ang socializing naman ay, sabi ng mga medical expert, may magandang bunga naman po yan. Kapag meron kang social life, it extends your life. Humahaba ang buhay mo. Tignan niyo po yung taong mapag-isa, mapapaiksi po ang buhay niyan. Because ang sabi po ng Bible, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. No? Awit po yan sa Catholic Church, pero tama po yun. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang at walang namamatay para sa sarili lamang. If we live for Christ. If we die for Christ. So, and then ang fellowship naman, fellowship ito kung ang pinag-uusapan nyo ay si Kristo. Sino po may mga see you sa inyo magsabing amen? Ngayon, kung sa see you ninyo, kung ikaw na forerunner, hindi nyo pinag-uusapan ang Diyos, that is only socializing. Pag masasabi mo siyang godly fellowship kapag ang Diyos ang nasa sentro ng inyong topic. Amen. At sayang lang po ang oras kapag socializing lang. Kailangan po talaga pong si Lord lamang po ang sentro ng ating And kaya nga po, para po maiwasan natin ng spiritual complacency, mag-attend po tayo ng mga fellowship, ng CU, ng services po natin, ng prayer meeting. Now, Hebrews 10:25 sabi, and let us not neglect our meeting together. Huwag natin kakalimutan yung ating fellowship. Yan po ang ibig sabihin dyan. As some people do, meron na pong regular na gumagawa, but encourage one another, especially now the day of His return is drawing near. Bakit sinasabi po ng author ng Hebrews po dito, na huwag natin kakalimutan yung CU fellowship. Sa atin po CU fellowship, ang pagsamba tuwing Saturday or Sunday or even yung Wednesday, yung mga fellowship natin, mga godly fellowship, huwag natin kakalimutan, lalo na malapit na dumating ang Panginoon. Ano po sinasabi ng Book of Hebrews dito? Because it is possible, kapag wala ka na sa fellowship, manlalamig ka, at yung panlalamig na yon, magiging complacent ka na, magiging lukewarm ka na, wala ka ng pakialam. Kapag dumating ang Lord, maiiwan ka. Kaya po, linagay po yan. Especially, malapit na dumating ang Lord. Kaya nga po, alam niyo po, sa observation ko sa church na nag-a-attend, at saka po sa CU mga na nag-a-attend, may mga lamaran. Alam niyo po yung mga lamaran? Yung pong mag-a-attend sila ngayon, next week, mag-a-absent sila. Kasi anong utak nila? Nag-attend naman ako last week. Bato-bato po sa langit. Da kayo kilala, pero hindi nyo kilala na kayo. Yung iba sa CU, total CU lang yan, mag-attend lang ako siguro twice or once a month lang.
Pag ikaw nasa balik ka ng karamdaman, walang oras na hindi ka tatawag sa Diyos. Ngayong nasa balik ka ng karamdaman, matindi ang problema mo, tumatawag ka sa Diyos. Nung maayos ang kalagayan mo, lamaran ka, puro ka absent. We sometimes learn from the hard way because of our stubbornness. At kapag dumating yung problema, hindi dahil kasalanan ng Lord, kasalanan mo, you allow the devil to work in your life. Nagkaroon siya ng opportunity because of your stubbornness and because of your complacency. And then magreklamo ka ngayon kay Lord. Alam niyo po, para tuloy-tuloy po yung maginhawa kahit may problema, mapayapa kahit may problema, merong kagalakan kahit may problema, para tuloy-tuloy po yon. Dapat tuloy-tuloy din ang relasyon mo sa Lord. Walang day off. It is not true na ang pinaka-prayerful ay ang mga Muslim. No. Ang mga Kristiyano ang pinaka-prayerful. Dahil lang sabi ng Lord, pray and not give up. Pray without ceasing. Oras-oras, pag naglalakad ka, naglalaba ka, naliligo ka, ano man ang ginagawa mo, you can pray. Mas ano po tayo sa prayer. Ang Kristiyano po ang Muslim 3 times a day. Mga Hudyo, ganyan din po 3 times a day. Pero hindi po sila ang pinaka-prayerful. Mga Kristiyano ang pinaka-prayerful. Kasi walang oras na hindi natin kinakausap ang Diyos. Dahil yan ang gusto ng Diyos para hindi po tayo maging complacent. Kapag nakakalimutan mo na ang Diyos, guard your heart above all else, ang sabi ng Proverbs 4:23. Guard your heart above all else. Kasi baka hindi mo alam, nanlalamig ka na pala sa pananampalataya. In Acts 2:42-47, sabi diyan, they devoted themselves, naging devoto po sila, talaga pong faithful po sila. Saan? Sa apostles' teaching. Apostles' teaching is the Word of God. Now, sabi po dyan, and to fellowship, to breaking of bread, communion, sa amin po, sa CU namin, sa pastoral staff with Daddy Bishop, nagko-communion po kami. May mga nagsisiyo na rin po na nagko-communion na rin po sila. Importante po ito kasi nasa Word ng Panginoon. And to prayer. Kaya yung fellowship po natin, kung walang Word of God at walang prayer, hindi po yan fellowship. Ang bunga po nito, everyone was filled, sabi po dyan, with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Kapag mainit kayo, because of fellowship, because of prayer and the Word of God, pag mainit kayo, nagbubunga po ng miracles. There are miracles going on kapag tayo ay mainit sa Panginoon. Because of attending the fellowships. And then verse 44, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Sabi yan, all the believers, naging generous po sila. Yung wala, nagbenta po sila ng mga property para matulungan lang yung mga kabatiran na naghihirap. Alam niyo po, kapag may masama kang ugali, o kaya, nabawa dyan, kuripot ka, mag-attend ka sa CU na generous po sila, magiging generous ka rin. Because ang sabi po ng, 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kung sino ang kasama mo, mahahawa ka. Kaya mag-ingat po kayo sa nagiging kasama po natin. Mahahawa ka dun sa bad kultura po nila. Napag-aralan po natin last week. Now, verse 46, ang sabi po dyan, every day, tingnan niyo po ito, ang ating pong hindi po everyday. Pero sila, everyday, nagsisiyo po sila. Everyday, nagfe-fellowship po sila. They continue to meet together in the temple courts sa gilid po ng templo. And then they broke bread in their homes. And pati po sa bahay, hindi sila tumitigil. And ate together with glad, sabi po dyan, and sincere hearts. Praising God and enjoying the favor of all people. Yung fellowship ng lahat na kasama po na. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kapag nasa fellowship ka, mainit kayong lahat, ang bunga po niyan, hindi lang po miracle, hindi lang po generosity, kundi higit sa lahat, kaluluwa para kay Lord. Kaya alam niyo po, kapag hindi tayo nagbubunga ng kaluluwa, alam niyo po, ang nagdadala lang ng kaluluwa sa church, yung maiinit po. Yung hindi nagdadala ng kaluluwa sa church, mga complacent po yan. Karakal yun, eh? Sorry po, may turang tamon, eh? But that is the truth. Kung talagang naniniwala ka kay Kristo, bakit hindi mo i-share si Kristo? Naniniwala naman ang pastor. Ilang porsyento kaya? Hindi ayaw po ng Lord ng 99.9%. Gusto po niya 100%. Sold out ka dapat kay Lord. 100% na nagsasubmit ka kay Lord. Kaya po, very dangerous po ang being complacent.
bakit hindi ka nagsishare ng Word of God? Amen. Very dangerous po ang being complacent. Number 3. Spiritual complacency can be overcome if we do not abandon our first love. If we do not abandon our first love. Now, sino po ang first love po natin? Meron pong awit during the 80s, no? Ito pong, hindi ko bang kaedad kayo, yung mga late 40s, mga 50s, mga kaedad ko, alam niyo po itong awit na ito. First love never dies. Pero sino ba talaga ang first love po natin? Walang iba dapat kundi si Jesus lang. Siya po ang first love po natin. Wala na pong iba. And dahil po yung iba ngayon, iba ng first love po nila because of the increase of wickedness. Sasabi po dito sa Matthew 24:12-13, because of the increase of wickedness, parami ng parami ang pasama ng pasama ang mundo ngayon. Ang sabi po dyan, the love of most will grow cold. So ibang cold naman po ito. The love of most will grow cold. Ang sa ibang salin po, I think sa King James, will wax cold. Alam niyo po yung, ayan po, will wax cold. Alam niyo po yung mantika, bulalo. Balo yung bulalo. Namihan ako bulalo. Masarap po yan pag mainit. Pero habang lumalamig po yan, nagwa-wax cold po siya. Nakikita mo yung wax. Tinatawag po nating sebo. Sebo di? Magaling pala ho kayo sa ganyan. Now, ito po yung unti-unti. That is why it is very, very dangerous po ang being complacent. Kasi hindi mo alam, palayo ka na palang palayo kay Lord. You are being drifted away. Nasa Book of Hebrews po ito. You are drifting away from the Lord. Na hindi mo alam. Dati kang mainit, no, gustong-gusto mo, ayaw mong nalilate sa church. Actually, gusto mo kung pwede, araw-araw, linggo. Pero, kamusta ngayon? No, the love of most will grow cold. Hindi po totoo yung once saved, always saved. Kailangan magpatuloy kang maging mainit sa pag-ibig sa Diyos. Sabi diyan, but the one who stands firm. In other words, the one who will love me until the end. Kasi po ang context is about the love. Kasunod po niya, the love of most will grow cold, but the one who stands firm in what? In faith and in love, will be saved. Maliwanag ho ba yan? Amen? And then sabi diyan, Matthew 24:10, atras lang ho tayo, at that time, many will turn away from faith. Maraming tatalikod sa pananampalataya and will betray and hate each other. Marami na po tumalikod sa pananampalataya, but they call themselves Christians. They hated us dahil tayo tumatayo pa rin sa Bible. Sila, sabi nila, hindi na daw uso ang Bible. So, yung kung anong uso ngayon, total God is love, yun ang pundasyon natin, sabi po nila. But that is not love, that is lust. That is craving for evil. 1 Timothy 4:1, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon faith. Pag inabandon mo ang faith, save ka pa rin? Hindi na. Pag umalis ka sa pananampalataya, hindi na. Kaya hindi po totoong once saved, always saved. Yes, it is true. Nothing can separate us from the love of Christ. Yes, it is true that no one can snatch us from the Father's hand, but only you. Ikaw lang ang pwedeng umalis. Kaya nga po dito, some will abandon faith. Meron pa, kahit Kristiyano tayo, may kalayaan pa rin tayong pumili kung ayaw mo nang maging Kristiyano. At marami na pong ganyan. Yung iba po, dating worship leader ng Hillsong, mga songwriters, mga author po ng mga Christian books, nagdeklara po sila na hindi na sila Kristiyano. Hindi na sila naniniwala kay Kristo. Ayaw na nila. Ang ganda-ganda ng mga aklat po na sinulat nila, ang ganda-ganda po ng kanilang mga awitin, pero wala na po. In Revelations 2:2-5, ang sabi po dito, I know all, ito po ay para po sa church po sa Ephesus, no? I know all that you've done for me. Hindi na po para sa Ephesus to pa, I do believe para sa atin po lahat ang salita ng Diyos. Sabi niya, alam ko ang ginawa mo para sa akin, sabi ng Panginoon, you have worked hard and persevered. No, talagang nagpakapagal ka at nagpatuloy ka, nagbata ka. I know that you don't tolerate evil. You have tested those who claim to be apostles and proved they are not. Excuse po.
Ang sabi po dyan, I know that you don't tolerate evil. You have tested those who claim to be apostles and proved they are not, for they were impostors. In other words, hindi mo tinolerate yung mga maling katuruan, yung mga false doctrine. Alam ko, ginawa mo, masipag ka, sabi ng Lord. And then in verse 3, sabi po dyan, I also know how you have bravely endured trials and persecutions. No? Because of my name. Alang-alang sa aking pangalan, sabi po ng Lord. Yet, you have not become discouraged. Hindi ka nag-give up. So, ina-appreciate po ng Lord ang church dito na sila ay masipag sa gawain. Ina-appreciate ng Lord na hindi nila tinatanggap yung mga maling katuruan. Tama po yun. Ina-appreciate din ng Lord na tumitindig pa rin sila, matibay pa rin sila sa kanilang pananampalataya kahit may mga matinding pagsubok. Tama rin po yun. Pero ang sabi ng Lord sa verse 4, ito po yung nakakagulat. But I have this against you. What? Excuse po. Alam niyo po, nakakagulat po ito kasi napakasipag po nila sa gawain. Nagbabata po sila, alang-alang sa pangalan ng Lord. Ang church pong ito, ang Ephesus, ang Ephesian Church, hindi na tinatanggap ang maling katuruan. Tumatayo sila kahit may mga matinding pagsubok. Pero sabi ng Lord, I have this against you. Ito po ang delikado. Sabi dyan, you have abandoned the passionate love you had for me at the beginning. Sa ibang salin po, you have forgotten or abandoned your first love. So it is possible na nag-a-attend ka ng church, nag-a-attend ka ng CU. Tama po yun. Wala pong mali doon. It is also possible na hindi ka nakikinig sa mga maling doktrina, tinatanggihan mo yung maling katuruan na wala sa Bible. Tama din po yun. It is also possible na ikaw ay nagiging matibay sa mga pagsubok ng buhay. Tamang-tama din po yun. Pero ano ba ang mali na sinasabi ng Lord? Saan, kanino mo ginagawa yan? Ba't mo ginagawa yan? Ginagawa ba natin? For example, this afternoon, bakit kayo nandyan? Bakit po kayo nandyan? Dahil ritual lang? Kasi kakultura natin mga Filipino na magsimba? O ginagawa po natin yan dahil mahal natin ang Diyos? Tuloy po natin, no? Sabi po dyan sa verse 5, think about how far you have fallen. Malayo na po pala sila. It is possible, very active ka sa mga gawain ng Lord, pero malayo ka na pala sa pag-ibig ng Diyos. Repent and do the works of love you did at first. Magsisi ka kanya. Naalala niyo po yung unang araw na tinanggap niyo po ang Lord? Yung mga unang linggo, unang buwan, na gusto mo araw-araw, Sunday sana. At lagi kang nagbabasa, lagi kang nagpe-pray. Konting ano lang ng praise and worship. No? Intro pa lang, umiiyak ka na. Naalala ko po during the 80s, meron po dito, actually bishop na po siya. No? Hindi ko nasasabihin, baka po maulaan niyo. Sa sobrang init po niya, kasi noon po, require po ni President Marcos na ang mga institution, just like the church, ay bago mag-start, meron pong lupang hinirang. Alam niyo po yung lupang hinirang? Bayang Magiliw. So, naging tropa lang po yung piano. Tinas na po ng kamay niya. Tapos umawit po yung choir. Bayang Magiliw. May nabahay po niya. Sobrang init eh. Mali ho ba yun? Ang problema po sa atin, pag nakakita tayo ng mainit na Kristiyano, sasabihin natin, ay sa umpisa lang yan. Para mong kine-curse yung tao. Ang ibig sabihin nun, ikaw malayo ka na. Yun po ang normal na Kristiyano, yung lagi kang mainit sa Lord, lagi kang excited sa Lord. Yun po ang tunay na Kristiyano. And this afternoon, we need to evaluate ourselves. Na kay Kristo pa ba ho tayo? Mahal po ba natin siya? Bakit po tayo, bakit po tayo nag-o-offering? Bakit ka nagtatayos? Bakit mag-first fruit ka? Dahil ba, kasi ginagawa nila eh. Dahil gusto mong ma-bless. Of course, gusto mong ma-bless, pero hindi dapat yung ang pinakauna. Dapat ang pinakauna, yung pong mahal po natin, ang Lord. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13, 1-3, if I speak in tongues of men and of angels, no, napaka-spiritually talented po nito, gifted po siya, but not have love, I am noisy, sabi po dyan, gong or clanging cymbal only. Yung cymbals po, yun pong pinapalo po ng drummer dyan na subukan niyo po yun lang pagpapaluin niya, makapakalak mo po.
And if I have prophetic powers and understand all mysteries, wow. And all knowledge, napakatalino po nito, no? May prophetic powers pa siya. And if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. Kahit gumagawa ka pa ng milagro matitindi, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, you are nothing. We are nothing. Ito pa po yung matindi. Verse 3. If I give away all I have, lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo, i-offer mo, i-tithes mo, and if I deliver up my body to be burnt, pasunog mo, isakripisyo mo yung buhay mo, yung katawan mo, pero kung di mo ginawa yan ng walang pag-ibig, but not have love, sabi, I have not love, I gain nothing. Wala kang makakamtan, wala kang mapapala. The very reason why, kung bakit nagtatites naman ako, pastor, nag-o-offering naman ako, pastor, pero bakit parang hindi ako nabibless? You should do it with love. Because God loves a cheerful giver. Kaya mamaya po, pag nag-offering tayo dito, dapat naka-smile ang puso mo. Lord, para sa ito. Alam ko, i-bless mo ako, but ang number one na dapat nasa puso ko, Lord, ay yung dahil mahal kita. Mahal kita o aking Panginoon. Inawit po natin kanina yon. The reason why, bakit walang tunay na blessing, dahil ginagawa po natin pansarili natin na para ma-bless lang tayo. Tama din po yon. Ang mali kung yun po ang nauuna. Dapat laging una, ang nagmo-motivate po sa atin, ang nag-i-inspire po sa atin ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Mahirap pong ibigin ng Diyos kung hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayo po'y umiibig dahil unang umibig sa atin ang ating Panginoon. Ayan po sabi diyan, we love because He first loved us. Ang ibig sabihin niyan, nung tinanggap po natin, unang umibig ang Panginoong Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin, at tinanggap natin si Kristo na bunga ng kanyang pag-ibig, nasa atin na dapat ang pag-ibig. Kung nasa atin si Kristo, dapat minamahal natin ang Diyos pabalik. Kaya tayo umiibig lang dahil tinanggap natin ang tunay na pag-ibig. Amen, huba? So even if you can do spectacular things for the Lord, they are all useless without what? Without love. Kaya kung babasahin niyo po itong yung 1 Corinthians 13:13, sabi diyan, these three will remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is what? Love. Ang love po ay higit po siya sa faith, higit po siya sa hope. Kung meron kang faith, meron kang hope, pero walang love, you gain nothing and you are nothing. 1 Corinthians 16:22, malapit na po tayo magtapos. If anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. The reason why, kahit nagbibigay ka, masipag ka sa gawain, wala siyang pag-ibig. You are cursed. Hindi ko po salita. Pakabasahin niyo po yan kahit sa Tagalog pa. Gang kapangpangan pa, nano pang buriyo pong kai po. Kapag gumagawa tayo sa Lord, nagbibigay tayo sa Lord, anumang gawa nating mabuti, pero walang pag-ibig, napipilitan ka lang o pangsarili lang, considered na ikaw ay cursed. Jeremiah 48:10, even in the Old Testament, winarning na ng Lord ang mga tao noon, a curse on anyone who is lax, who is complacent in doing the Lord's work. Yung okay na yan. Alam niyo po yung ganyan, okay na yan. Kaya po dito sa church natin, lagi ko po sinasabi, anumang department, lalo na po sa worship team, when we do our ministry, we do it in an excellent way because we serve an excellent God. Amen? We serve a holy God. Amen, huba? So you want to be blessed? You want to be blessed? Dapat po lahat ng gawin natin founded ng love for God. Kung bakit kayo nandito po, i-correct po natin ang ating mga motibo dahil mahal nyo ang Diyos. Amen. Kapag mahal mo ang Diyos, susunod na lamang po yung lahat ng pagpapala. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, ang ibig sabihin po noon, kung mahal mo talaga ang Panginoon, uunahin mo siya. Pag inuna mo ang Lord, maging sa reasoning mo, sa motibo mo, sa inspiration mo, una ang Lord, all these things shall be added unto you. Amen.
Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Mag-review na po tayo. Overcome spiritual complacency. Number 1, do not crave the things of this world. Number 2, do not neglect godly fellowships. And number 3, do not abandon your first love. Dalawang set of verses na lamang po. Revelations 3, 2-6. Ito naman po ay para po sa, I think sa Sardis po ito. Ang sabi diyan, wake up! Magising na kayo, kayong tamad, kayong complacent. Ang sabi po ng Lord, strengthen and what remains and is about to die. Yung namamatay nyo ng pananampalataya, yung namamatay nyo ng pag-ibig, nanghihi ng pananampalataya, nanghihi ng pag-ibig, gumising na kayo at palakasin nyo. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Hindi, nakita ko ang iyong gawa, hindi kompleto. Ano pong gawa? Ano po yung deeds po dito? Yung deeds ay hinahanap po ng Lord dito. Kasi yung complacent, hindi na kumikilos yan. Pero tayo, we were called to run the race, to finish the race. Sabi ni Paul, nung namatay si Paul, I have fight the good fight of faith. I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Now, sinabi niya rin kay Timothy yan, fight the good fight of faith. Finish the race. Sabi rin po ng Hebrews 12:1, no, let us run the race with perseverance. Meron tayong takbuhin sa buhay na ito, na habang tumatakbo tayo, na may pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, patuloy po natin siyang paglingkuran. Kapag complacent ka, wala ka nang gagawin, hindi ka na tumatakbo. I found your deeds, hindi ka na kumilos. Ito po yung sinasabi ng Lord dito. Remember therefore what you have received and heard. Hold it fast and repent. Dapat magsisi kayo, ang sabi po ng Panginoon. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Verse 4, sabi niya, yet you have a few people in Sardis who have not sold their clothes. May mga ilan sa inyo sa church na dyan, na hindi nila dinumihan ang kanilang pagiging Kristiyano. Sabi po dyan, they will walk with me dressed in white, for they are worthy. The one who is victorious. Victorious in what? Sa complacency. Kapag victorious ka sa complacency, sabi ng Lord, sabi diyan, like them, katulad ng mga hindi nagdumi ng kanilang mga ng righteousness nila, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life. So binubura pala ng Lord, nawawala ang salvation, binubura po. Sa mga complacent, hindi po totoo yung once saved, always saved. Once saved, always saved, kahit marinig pa ng mga ibang pastor yan, it is evil. Wala sa Bible. Rine-require ng Lord na mantining mainit tayo sa pag-ibig sa Kanya. I will never blot out that name kung tayo'y magtatagumpay sa pagiging complacent po natin. In other words, paano natin pagtagumpayan? Patuloy po nating mahalin ng Lord with all of our heart, with all of our soul, our mind and strength. It is impossible sa atin without the Holy Spirit. Pero dahil nasa atin ng Lord, ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things. Pag sinabi pong all, kasama po dun yung loving the Lord with all your heart. Amen? Kasi sabi niya, I can do all things through Christ who gives us strength. Without Christ, without His Spirit in us, hindi natin kayang mahalin ng Diyos with all of our heart, soul, strength, and might. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos ng buong pagkatao po natin. But because you have Jesus, but because you have the Holy Spirit living inside of you, kaya niyong mahalin ang Panginoon. Huwag kayong magpalinlang sa dyablo. Amen. And then ang sabi po dyan, sa last verse na tayo please, sa 6. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Narinig niyo po ang sinabi ng Holy Spirit sa inyo ngayon? Love Him with all your heart. By His grace, by the power of Holy Spirit, magagawa po natin ito. Hebrews 6:12. We do not want you to become lazy, to become complacent, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Huwag tayong maging tamad, ang sabi po dyan. Pero gayahin po natin yung nakamtan nila ang eternal life dahil sila ay nagbata sa kanilang pananampalataya, patuloy silang umibig sa Diyos. Amen. So never be spiritually complacent. Always serve the Lord enthusiastically with what? With love. Amen. Do you love the Lord? Do you love the Lord? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po